Oo, ha? Swerte. Oo, swerte siya, di ba? O kani mucho, maraming pera yung babae, di ba, mama, di ba? Oo. Pero okay lang yan, Papa Jack, kasi I, ipay naman kayo. Ano yan? I, ibig sabihin po love, tas ipay madami. I, ipay. Sige ate, kung ano makahulugan yan. Diba? Ano nga ba yung magnanakaw sa hapon? Teka lang sabihin ha. D. Start with letter D. D, teka lang ha. Ilang letters? Hindi ko na sabihin. 6 po, 6. 6 ha. Alam ko yan eh. Last letter, O. O. Second letter. O din po. Dorobo. Dozo. Tama, di ba? Opo. Dorobola. Maraming dito, maraming mga nahuhuling dorobo. Dorobo mucho kani. Yung may making sense sa hapon ko? Opo, kaso nga lang natatawa ako kasi ganyan po yung common na, yung parang accent na ginagawa nila. Pero hindi naman po. Hindi naman ba? Oo, natatawa tuloy ako pag kinakausap ako na ganyan kasi hindi naman kami ganyan eh. Wala bang, Hindi mo order ka lang sa restaurant, gano'n, di ba? Gyoza. Yung mga gyoza, Papa Jack, ano yun eh, Chinese yun eh. Gyoza? Opo. Sige, ano ba? Rai ken. Toki. Di ba? Toko yun. Rice. Di ba? Unlimited rice. Kinakabahan ako sa load ko sa'yo, Papa Jack. Baka nagparinig ka pa, hindi pa ako dinretya. Sige. Sorry. Okay, paglilingkod ko kay Seika? Hingi po sana ako ng advice. Advice. Sige, total, nakapagpa-tutor ako sa'yo. Galingan ko. Dali, Papa Jack, may tatanong pala ako sa'yo bago mawala yung load ko. Uwi po kasi ako sa March 21. Hoy! Ano pasalubong gusto ko? Gusto ko po sanang dumalaw dyan. Ala ko, ano pasalubong ko? Sana kung gusto ni Klong ng Hello Kitty. Oo naman, Diyos ko. Kasi gusto ko kayong makita. Di ba? Gusto ko ng Herokire. Hindi, Hello Kitty. Hello Kitty, hindi ko naman po kayo madadala ng spicy adobo. Kaya kung ano na lang madadala kong food na dadalhin ka. Pero ngayon na lang pandagdag pang kasal din po. Wala naman po anuman sa amin yan. Huwag kang tumawa, seryoso ako. Hindi. Sige, ba't ang pag-iipunan ko? Talagang? Sige Salamat. Okay, ano maglilingkod ko sa'yo? Dali. Ayaw ba po sana ako advice? Kasi po, I'm married, mag-1 year pa lang po sa March 28. Okay naman po kami nung husband ko, mahal na mahal ko po talaga siya. Congratulations, you found the one. Ang problema po talaga is, feeling ko, sobra yung pagmamahal ko to the point na nakalimutan ko na yung sarili ko. Ganon. Yung mami ko po parang naaawa sa akin. Sabi niya, bakit naman? Para kang tanga kasi lahat ginagawa mo para sa kanya. Pero ikaw, parang, hindi lang po kasi sa material na bagay pero madaling tingnan pag material. Kumbaga, yung kaligayahan ko is yung makita siyang masaya. Okay. Gusto ko po, kasi lumaki po siya sa hirap. At ako po, kumbaga normal yung family ko. Kaya kung ano yung meron ako, nagkaroon ako, gusto ko lahat maibigay ko sa kanya. Gusto ko siya maging masaya. Asan ba siya? Andito rin po kasama ko. Hapon ba ito? Hapon? Hindi po, Pinoy po. Pilipino. Opo, Pilipino. Ayun po. Hindi yan bilog hindi bilog. Hindi pwede pa tayo. Nagka-visa po siya nung nagpakasal po kami. Sa mga hindi po nakakaalam, pag sinabing bilog, yung nagpunta ng Japan, pero tumakbo na lang doon. Bilog sila. Di ba, katama? Di ba? Yung term, di ba? Opo, tama. Okay, tuloy. Tapos? Ayun po. Kumbaga, mahal na mahal ko po talaga siya. Kaso ang problema is, sa sobrang siguro pagbibigay ko, tuwing nakakagawa siya ng hindi ko
ko gusto or hindi ano sa akin, parang mabilis po akong mag-explode. Kumbaga, galit na galit po agad ako. Parang pakiramdam ko. Okay lang, bawi naman pala eh. Bawi naman sa galit mo eh. Kumbaga, hindi nga po ako nagsasalita sa kanya. Kumbaga, iyak Paano po ako ng explode? iyak. Ganun. Hindi ako naiyak, hindi ako kumakain. You para feel akong like tanga. you feel like you're uber cheated, parang ganon. Opo. Which is minsan, sa ibang tao, parang over naman to. Parang ganon. Pero sa akin, ang sakit-sakit po, parang ganon. Kasi, ang problema po sa kanya is, kahit maliit na bagay, pagsisinungalingan niya. Sabi ko, bakit? Diba, mag-asawa tayo, hindi mo kailangan magsinungaling sa akin. Ako kakampi mo, ikaw kakampi ko, parang ganon. Kaso, yung natatakot na magagalit ako, kaso nga lang po, lagi ko naman nalalaman na nagsisinungaling siya. O, di okay lang pala magsinungaling siya kasi nalalaman mo naman. Yun nga po, mas masakit, nalalaman ko pa. Sana, di ba, what I don't know, hindi nakakasakit sa akin, kaso nga lang nalalaman ko sa Facebook. Sige, ng example. Nag-cheat na ba sa'yo yan? Nung mga first month pa lang po namin mag-boyfriend, sabi niya, hindi naman daw cheat yun kasi, yung girl, parang pinagtripan lang. Okay. Pero sa akin po, cheat pa rin Of yun. course! Cheating is cheating. Kahit anong degree Opo. niyan, cheating is Opo. cheating. Alright, ganito, ate, baliin ko ng konti paniniwala mo na, Papa Jack, mahal ko po siya. Iba kasi yung you do something for someone you love because you know that this person will be happy, which you do not fall under that category. Alright? Iba rin kasi yung you want to do a lot of things for someone you love, di ba? Because, di ba, you want to have the claim, di ba? And fulfill, di ba? Like it's an achievement or goal to you as a partner. Mag-iibang bagay yan, ate, ha? Opo. Pero, kasi ate, unconsciously, you count your efforts. Baka hindi mo napapansin. Bibilang ka ng effort na pag nagkamali siya, naaalala mo, oh my God, ginawa ko to sa kanya tapos eto lang? Andun ka, di ba? Basta magkakamali siya, di ba? Na, alam mo, may mga pagkakataon natin kasi na, tinanong kita kung nag-cheat na ba siya, sabi mo sa akin, nung una pa. So, itong pag-aasawa niyo, wala naman. Siguro, he lies sa mga liliit na bagay. Tama ba? Opo. Okay, masakit sa'yo kasi big deal sa'yo yan. Tama, mali? Opo. At some point, it becomes big deal. Tama? Opo. Pero, ate, maybe at some point, tignan mo kung tama ako, may pinanggagalingan ako, ha? May mga pagkakataon kasi na pag binibigay mo ang lahat sa partner mo at di ba nagkakaroon ng comparison sa effort niya na nagagawa for you and yung nabibigay mo sa kanya which hindi naman talaga dapat. Meron yung partner natin, di ba, is pressured to be perfect right in front of our very own eyes. Di ba? Oo, na sometimes maibigay lang yung tamang sagot sa'yo, that person will lie. Diba? Kasi takot na siyang sabihin yung mga bagay na ayaw mong marinig kahit hindi totoo. Tanong mo sarili mo, are you giving him that kind of pressure? Please be honest, ha? Kasi ang totoo niya natin, nakikita ko, nagbibilang ka ng efforts. Sabi mo, hindi, pero Diyos, ha? Diyos. Sinabi naman niya po sa akin, yun ang tinanong ko sa kanya, bakit ba lit-lit na bagay nagsisinungaling ka? Sabi niya sa akin, kasi ayoko nang magalit ka. Sabi ko, mas nasasaktan ako. Kaso nga lang po, ang problema ko is, kumbaga, parang nababastos po ako. Hindi. Alam mo, say ka. Po. Pakiramdam ko ate kasi you give him the impression of, yung impression sa kanya na kailangan niyang, alam mo yon, sundin yung patakaran because as a person, you are more than what he is right now. Tsaka siguro, do you give him the atmosphere na meron kang welcoming ears to listen? Opo, Papa Jack. Yun nga po ang Bakit nagsisinungaling siya sa'yo? Kung talagang feeling niya, okay sa magsabing totoo, ibig sabihin, hindi ganun ang pakiramdam niya sa'yo. Ang pinagsisinungaling niya naman po sa akin is yung mga gimmick niya. Kunyari, tatanong ko sa kanya, saan kayo iinom, ganun. Ano po kasi sa akin, Papa Jack, bilang babae, nababastusan ako pag pumupunta sila sa
alam niyo po yung mga parang cabaret dito sa Japan. Ah! Nakakasutan po ako kasi siyempre, Anong tawag dyan, te? Pag ano? Chabakla. Oh, chabakla, chabading, ganon. Chabakler. Chikoloko. Chikolo. Tawagin mo si Chikolo ka. Ayan, mukhang hapon si Chikolo. Yung mata niya, kala mo, ina-eyebrow lang eh. Ah. Ayun po, kumbaga sa akin, babae ako. Pagka pumupunta po sila sa ganun lugar, parang, bakit naman ganun? Parang kulang ba ako? Mali naman yun, ate. Bilang Pinoy, hindi lang naman po, tama yun. No? Opo, yung pag-inom naman po, talagang nabago ko na po yun. Yung ex-boyfriend ko po noon, halos halugugin ko lahat ng bar para lang mahanap siya. Pero pag Are you ngayon po, possessive? possessive noon po, tinatry ko pong baguhin lahat kasi nga alam ko na sa ex ko, ang sama akong girlfriend kasi sobrang possessive ako. Mm-mm. Kaya tinatry ko pong baguhin. Lagi po ako nakikinig sa inyo. Yung una po sabi niya, narinig ko na respeto. Kaya ang laki po na respetong binibigay ko sa asawa ko. Kasi Alam mo ate, ano, yung pagiging, yung ating kakayahan to be a well understood person sa ibang tao para maging welcoming tayo sa kanila. It takes a lot of practice. Alam ko pinanggagalingan mo, siyempre gusto mo, kung pa pwede ko magsayaw para sa kanya, why not, di ba? ginagawa ko na nga yun. What? Nagsasayaw ka sa kanya? Lahat ng ang papadyak ko lang na lang pulutan. Siyempre, di ko naman pwedeng invite friends niya. Talaga? Ate, ano mga tugtog mo dyan? Yung mga di ko alam hanggang kailan tayo, di ko malam. Korean ba yung Korean? Kumbaga, Papa Jack, ginagawa ko yung, respeto, pagmamahal, yung sa kwarto, sa kitchen, kumbaga, inaayos ko po yung sarili ko para sa kanya. Pero hindi ko naman po pwede invite yung mga kaibigan niya. Anong sa kitchen? Anong ginagawa sa kitchen? Sa kitchen, nagluluto po ako. Nakala Noon ko. po, hindi ako marunong magluto, hindi ako marunong Alright, ganito maglaba. na, Seika, Pa. you married a guy that you love so much. Tama? Opo. Okay. At big deal sa'yo ang maliliit na bagay na feeling niya maliit lang. Tama? And you have all the rights and the reason to be mad and to be upset, to be hurt. Kapag yung maliliit na bagay sa kanya ay big deal sa'yo, of course. Big deal kayo mga girls eh. Tama? Opo. Kaya lang you're married. At maybe I can safely assume na nag-a-adjust kayong dalawa. Opo. Pero Okay, I want you to hear me out kami. loud. Gusto kong sabihin sa'yo na of course mali ang ginagawa niya. Hindi lang dahil Pinoy tayo, di ba, para pumunta pa sa ganun lugar. Di ba? Kasi darating ka sa punto na, am I not enough para sa'yo para magpunta ka sa ganun lugar? Am I not enough sa iyo? Di ba para tumingin pa na ibang babae sumasayaw kung pwede naman ako sumayaw sa harap mo? Di ba? And I'm sure kapag ikaw ang gumawa niya, nagpunta ka sa isang bar na may mga Oo nga makikitang po. latundan at mga Oo nga po. senyorita at Nasabi ko saba, nga sa kanya yun eh. di ba, magagalit siya. Opo, Diba? baka kaibitin daw ako eh. Di ba? But you know things, alam mo, Sika, may mga bagay na nadadaan sa usapan, communication. At kagabi ko lang na-realize, I told Mahal last night, sabi ko, you know, talking to someone, it takes a lot of practice. Kailangan mag-practice kayo, di ba, to how to deal with someone, especially asawa mo yan. Alam mo, ang pinakamagandang bagay sa lahat, ate, bago ka umiyak, bago ka magalit, di ba, busugin mo siya ng pride para yung kanyang pagiging lalaking di niya hanapin sa labas ng bahay. Ano po yun? I don't know how. Pusugin. Kaya sa mga babae na kaantabay sa atin, alam nyo, kayong mga girls, di ba, I realized this week, ate, na kayong mga babae, gustong-gusto nyo na pinasabihan kayo maganda. Tama? Opo. Na sa mapaningin ng inyong mga asawa, di ba, kayong pinaka-sexy, kaya masakit sa'yo na naralaman nagpupunta siya sa ibang lugar na gano'n, di ba? Yung mga chabakla. Di ba? Tama? Masakit sa'yo yan. Oo, kaya lang, ang tanong dito, ate, are you giving your husband enough reason, di ba, to stay at home and spend time with you? If you don't have to answer me right now, ha? Pero, pag ang sagot ay oo, karapatan mo mag-iiyak at maglulupasay. Di ba? May baby, humingi ka ng tulong sa nanay mo para kausapin niya ang asawa mo. Alright? Okay? Pero pag ang sagot ay hindi,
'di ba? At kung talagang totoo galing sa puso mo 'yan, maybe you have to talk to your husband a little more.